Eto na nga ang mahirap sa isang long distance relationship lalo sa mga OFW. Though natural naman ito or common naman itong ginagawa ng mga magkarelasyon. Pero guys, lalo sa mga Pinay OFW kapag sa huli ay nagkakalabuan na kayo, ayan ang gagamitin nilang pang-blackmail or panakot sa inyo. Kagaya dito sa naranasan ng isang kababayan nating OFW na lumapit sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Though tao lang naman tayo, nagkakamali, nagmamahal at naibibigay ang lahat. Pero guys, magsilbing paalala at babala ito sa lahat ng mga Pinay OFW. Gusto ko na po siyang hiwalayan. Kaso nung pong time na ibinlock ko siya, hawak na po pala niya yun. Sobrang stress yung ginawa niya sa akin, pati trabaho ko na apektuhan hanggang yung employer ko nadidinig minsan nag-aaway kami. Sinabi ko sa'yo noon, wag mo lang idadamay yung mga anak ko. Pero ginawa mo pa rin. November, inumpisahan niya na akong takutin hanggang sa makauwi ako. Lumapag ako ng airport nung Wednesday. Yun kagad yung inasikaso ko buong maghapon. Wala akong tulog, wala akong pahinga. Ba't mo ginawa yun? Minsan po kasi meron kami nandiyan yung pagkakaunawaan. Ay lang doon? Sisirain mo yung buhay niya? Napakawalang hiya mo pala talaga, Mr. Santos. Kung yung nanay mo hindi naputol yung sungay mo, ako puputol ng sungay mo. So ito pong si Ronald Santos, ito po yung boyfriend niyo dati. Kahit po hanggang ngayon. Hanggang ngayon, boyfriend mo pa rin siya. Kasi po, sinurvive ko po hanggang makauwi ako ng Pilipinas. Buhat po nung lumapag ako ng Pilipinas, hindi na po ako nagre-reply sa kanya. At bakit na po? Kahapon, as a is, gusto niya, umuwi ako sa kanya. Doon daw ako matutulog sa kanila. Ayoko na nga po eh. Gusto mo na i-stop ng relationship ninyo at hindi niyo po matanggap-tanggap. So ngayon nagbabanta po siya. Tapos gusto niya po, hihinto na ako, hindi na ako babalik ng abroad para makisama sa kanya. Grabe naman tong utak nitong taon to. Nagbabanta po siya, na-expose po yung mga... Nung pong umpisahan niya akong pagbanta na gano'n, gusto ko na po siyang hiwalayan. Kaso, nung pong time na ibinlock ko siya, hawak na po pala niya yun. Kaya, hindi na ako naka-atras. Meron ng hubad doon sa mga litrato, masasela ng mga video, kung meron man, na naipalabas niya na po sa SOCMED. Wala pa naman po. Ang ginagawa niya po, yung mga screenshot, nagawa niya na pong isend sa ibang kakilala ko, tapos sinend niya po sa mga anak ko, sa kapatid ko. Pati sa anak niyo? Opo. Oh, grabe naman. Mr. Ronald Santos, nakatikim ka ng makulong. Opo. So, ilang gabi lang po, isang gabi lang. Isang gabi lang. Maghanda-handa ka, mahaba-haba itong pagkakakulong mo. Andito ngayon sa amin si Ma'am Eloisa, inireklamo ka, napakawalang hiya mo pala talaga. Mr. Santos, gusto mong kasuhan to, makulong? Gusto ko po siyang makulong. Sobrang stress yung ginawa niya sa akin, pati trabaho ko na apektuhan hanggang yung employer ko nadidinig minsan nag-aaway kami dahil napapalakas yung boses ko dahil sa ginagawa niya sa akin. Sinabi ko sa'yo noon, wag mo lang idadamay yung mga anak ko. Labas yung mga anak ko sa relasyon natin, pero ginawa mo pa rin. Mr. Santos, anong tugon mo doon sa sinasabi sa'yo? Tawarin mo na ako ilan siya. Okay na, kaya mo nung magpunta. Hindi ganun lang yun. Kailangan mong magtanda. Ganun lang yon? Matapos mo pahiyain to si Ma'am Eloisa, magpadala ka ng mga screenshot niya ng mga litrato sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, pati sa anak mismo. Hanggang sa kumpare ko po sa Dubai, isinend niya yon. Ba't nyo ginawa yon, Mr. Santos? Kung po siguro, minsan po kasi meron kami nandiyan yung pagkakaunawaan. Nang dahil lang doon, sisirain mo yung buhay niya? Hindi ko naman po ginawa yung inaasahan ng post. Hindi ko naman po ginawa. Hindi, yung pagpapadala ng mga masaselang pictures nila na supposed to be sa'yo, kailan dapat dalawang meron noon. Tapos bakit mo ipapadala sa mga ibang tao? Hindi naman po, sir, ganun kagrabe yung sinesend kong picture sa mga... Anong klaseng picture yung pinapasend mo? Ano hindi ka grabe? Meron po dito yung screen record po, yung screenshot ni sir, yung katawan po ni ma'am. Tapos nag-send po si sir kay ma'am na tapos ang yabang mo, hayop ka, nag-delivered na. Tignan ko kung ganahan ka bukas. Wala kang gana sa akin ngayon eh. Dapat hanggang bukas wala kang gana. Tapos parang pinapakita niya po yung mga screenshot po dito na pinapakalat niya na po ito pong masaselang pictures ni ma'am. Captain Silvestre Colanza, gusto ko agad-agad kasuhan tong ulupong na to sa cybercrime ninyo? Actually, sir, nakuha po namin si Ronald ngayon. Duman lang po kami sa barangay hall. At after po nito, dito po kami sa station, sir.
Gusto ko diretso sa korte ito kasi matindi itong kasalanan niya. Kopya, sir. Kopya po. Mr. Santos, makukulong ka, sinisiguro ko sa iyo. Maliban na lang kung inatas ni Ma'am Eloisa yung reklamo niya laban sa iyo. Tawarin mo na ako, aalis na ako, lalayo na ako. Hindi, kailangan mo sa kulungan Maawa magtira. ka sa mga anak ko, hindi ba yun naman sinasabi ko Hindi sa'yo na mapapabayaan ayusin yung natin mga para anak yung mo. eh. Pero ikaw, Basta kailangan aalis mong na ako. magtanda. Paano naman, naisipin ba, wala na nga silang inaalap, paano pa ako nasa loob ng Kahit naman kulungan? nasa labas kayo, wala ka namang ginagawa sa mga anak mo eh. Sa Ano nanay mo naman- lang ano pa ibinabagal palang yung ginagawa? mga anak mo. Gumawa na nga ako ng parang kanina, yung motor kukuhanin ko na. Pati sir, yung motor na yan, isinangla niya, nagsabong siya. Tapos hanggang sa hinihingan niya ako ng pera, ang sabi niya, bigyan ko na lang daw siya ng 50 mil, paunahan ko daw siya ng 30,000 bago ako umuwi ng Pilipinas, ipajikas ko daw. Tapos pagka daw umuwi akong Pilipinas, to the palo daw yung 20,000, tapos na daw kami. Bakit kanya hinihingi ng pera? Meron ba siya pinatagong pera sa iyo? Yun nga po sinasabi ko sa kanya, ano ka may pinatago sa aking pera? Sabi ko sa kanya, pero hindi Hindi ko po, po yun ibinigay. Hinihingi niya po yun Ang kasi sabi po. mo kasi, yung perang 30 mil na kay Almira, sabi mo, gagamitin natin sa puhunan. Oo, Sabi mo, totoo. May plano tayo. Pero ano ginawa mo? Yung Honda Click, isinangla mo. Tapos gusto mo ako pa rin ang tutubos ng ginawa mong katarantaduhan. Captain Colonza, pwede ba ngayon pa mismo pusasan niyo na itong si Santos? Nandiyan na ata sa tabi niyo? Yes, sir. With complaint, Ay, sir. salamat. O, ngayon na, mapupusasan na. Thank you, sir. Pupunta po kami dyan, sir, para gawin formal yung reklamo ni ma'am. Okay? Captain Colonza. Yes, sir. Nag-chat na ako sa Bidal eh. Alis ka na. Huwag ka muna umalis. Paano ka mapupusasan? Paano ka makukulong? Kung aalis ka, huwag kang tumakas. Ito, kaya nga po, humihingi ako ng tawag kay Eloisa. Kaya kitang patawarin pero kailangan mo magtira sa kulungan. Yung paghihiwalay natin ng malaking kaparusahan sa akin yun. Hindi. Ito naman kung paano. Ako, matagal mong pinarusahan. Gano'ng katagal mong inumpisahang ipagbanta sa akin yung mga screenshot at video na yan. Namatay sir yung kapatid ko September. Tapos hawak niya na pala yun. Tapos buwan nang nakabalik ako ng Dubai, October, November. Inumpisahan niya na akong takutin hanggang sa makauwi ako. Kaya lumapag ako ng airport nung Wednesday. Yun kagad yung inasikaso ko buong maghapon. Wala akong tulog, wala akong pahinga. Para lang ma-actionan yan kasi yung trabaho ko doon, kahit oras ng trabaho ko, gusto niya naka-on call, nasa kwarto yung isang cellphone. Isipin mo naman nga. Minsan 3 oras taon, ng trabaho ko, tatawag siya, magre-ring yung cellphone. Kailangan ko pang pumasok sa kwarto ko para lang sagutin yung tawag niya. Sobra-sobra ginawang stress sa akin yan. Sir Ronald, binabagit mo kanina yung mga anak mo. Sana bago ka gumawa ng kalokohan, isipin mo muna yung mga anak mo. Huwag yung pagkatapos mo gumawa ng kalokohan, saka may isipin yung mga anak mo. Dapat before. Oo nga po. Oh. Iniisip ko naman po yung mga anak ko kasi po, sa totoo lang, mas nauubos po yung oras ko sa kanya kasi sa mga anak Hindi, ko. teka muna. Paano naman itong mga anak ni Ma'am Eloisa na nalalagay sa kahiyan dahil sa kabalastugan mo? Tapos, sir, sabi pa niya sa akin, pagka daw hindi ako nakisama sa kanya, pag nalaman niya na babalik pa ako ng Dubai, yun daw bidyong hawak niya mismong sa mga anak ko niya isesend. Mawawalan daw ng kabuluhan yung pinaghirapan ko sa abroad dahil lang dun sa video na yun. Dahil pinagtapusan ng mga anak ko, pinaghirapan ko, tapos ganun-ganun niya lang sisirain. Tenegare, so ilang taon bang mabubulok sa bilangguan itong hinayupak na to? Una-una po, Senator, no, yung anti-video voyeurism law natin. Ang penalty po niyan is actually 3 to 7 years po. At per count po ito, Sen. So kung sino po ang mga pinagsisendan niya ng mga videos, kung saan niya po pinapublish, kada publication is a separate count. Ilan na napadala niya? Sa kaklase ko, isa Two. sa kumpare ko, Okay, isa sa three, kapatid ko, four, isa po sa anak ko. 5. Yung sa isa pong anak ko sa manugang ko, na-delete po niya yun, hindi na O po sige, nakita 5. ng At Tenegare, 5 counts. Dahil po sa triplicate rule ng ating criminal code, it's only up to 3 times po na 3 times. maximum imposable penalty. So 21 years, no? 21. That will be 21 years in prison. And then, Senator, yung pagbabanta pa po. Ang pagbabanta ng pagkakahalat ng yung masiselan na pictures is actually already grave threats because that's already a threat to commit a crime against a person. Ilan? So dito po sa grave threats natin, the penalty would be around +2 more. Depende na po kung ilang beses niyang threaten. Alam mo, isang beses lang, ilan na? Kung 21, ilan may dadagdag? Well, 1 month to 6 months po kasi yun, Sen, eh, ang grave 6 threats months. po natin. No? So sabi nga ni ma'am, kung tuloy-tuloy yung pag-threaten niya, we will be liberal and count it as 1 count per threat. It can add to 18 months. So that would be a year and a half pala, hindi pala 2 years. Hindi, round off na lang natin 22 years. Oy, Mr. Santos, 22 years ka makukulong, sir. At syempre, kasi yung ginawa mong kabalastugan, pagdating doon sa loob ng kulungan, andun si Peryong at saka si Dagol, nakaabang na. May dala-dalang pumada. Hindi naman po post ang nangyari. Hindi naman po post. Kasi pag ang nangibabaw talaga yung pagmamahal, hindi mo gagawin yan eh.
Ngayon, Wala alam nang kong pagmamahal ganun sa lang, ginagawa okay na. mo. Wala nang pagmamahal, sira ulo ka. Alam mo na, Nagtiis kaya lang ako patawarin kasi mo na ako. gusto kong ma-prevent yung hawak mo na hindi kumalat sa social media. Kaya hinayaan ko lang na magpatuloy yung relasyon natin. Alam ko na yung plano mo. Kaya nga yung cellphone na binigay ko sa'yo kahapon, di ba? Alang silbi yung binigay mo cellphone kasi basag na lahat yon, walang silbi yon. Pero di ba meron ka pang chat sa akin, sabi mo kahit durog na yung mga cellphone niyan, yung video hindi mawawala. May screenshot ako niyan, gusto mo? Pakita ko? Lahat, naka-record lahat sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo, sinabihan na kita, kung yung nanay mo hindi naputol yung sungay mo, ako puputol ng sungay mo. Ako naman, Babaliin ko yung sungay niya. babaliin ko yung pangil niya at saka buntot niya. Okay. So wala ka ng pangil, wala ka ng buntot, wala ka ng sungay. Mr. Santos, dahil sa loob ng kulungan, wala na. Tamini ka na doon kay Peryong at saka kay Dagol. Gagawin ka nilang boyfriend. Ikaw na ang nagbigay ko yung cellphone ko ng warning sa akin na hindi ako uuwi dito ng ilang taon. Sa labas lang ako, kaya mo ako magtrabaho. Bigyan mo ako ng ilang taon ako hindi uuwi Matagal dito. ko nang sinasabi sa iyo yan, hindi mo ako kailangan bantayan sa messenger. Matino ginagawa ko, nagtatrabaho akong maayos, nakilala mo ko, nagtatrabaho akong maayos sa abroad. Sabi ko sa iyo, maghanap buhay ka para sa mga anak mo. Ano sinabi mo? Nahihirapan nga ako Hihintayin mo hindi ko. kita kausap. Nahihirapan ako nang hindi kita nakikita. Yun ang- kasalanan yun ang mo yun, problema hindi sa ko yun relasyon natin, kasalanan. magkalayo tayo eh. Ang lagay niyan, ikaw pang nahihirapan. Opo, ngayon po relasyon kasi natin talaga pong minahal ko yung babae na yan. Kaya po ako nauwi sa minsan pag-iisip ko ng hindi maganda para makasigurado ka. Sir, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na habang nasa Dubai ako, halos araw-araw kahit wala akong ginagawa. Pag nagbabago yung mood niya, puro mura yung inaabot ko sa kanya. Malandi ka, demonyo ka. Lahat po, tinanggap ko sa kanya, lahat ng pangit na salita. Nagda-drugs po yan, sir. Ay! Pag daw ako umuwi, pasisinghutin daw niya ako kahit 2 singhut lang. Allah! Sabi pa niya sa akin. Kaya minura ko po siya noon. Sabi ko, tumahimik ka. Sabi ko, pati ako gagawin mong adik. Ay, kaka-addict pala. Ba't mo na gusto itong addict na ito mo? Nung nalaman ko po na naggaganyan siya, nito na lang pong huli. Sir Ronald, kailan ka ba huling humit-hit? Sa Laguna pa lang ako, alam mo na yan. Oh, kaya nga 'di ba nagkahiwalay tayo, 'di ba? Dapat hindi mo na tuloy na alam mo naman eh. Ba't hindi mo na ako ginanon? Hindi mo na pinatagal lang ganito. Kailan ka huling gumamit? Matagal na akong hindi. Hindi ko na po matandaan eh. Bago po ako umuwi, sir, gumamit siya. Inamin niya sa akin. Wala na, 22 years, makukulong ka minimum. Doon siya, kahit na 20 Hindi. minutes na ako kumugulo-gulo. Tapos na yung usapan natin. Kaya nga hindi na kita nire-replyan buhat nung lumapag ako ng Pilipinas eh. Gusto kong harapin yung kasalanan ko sa'yo. O, harapin mo sa kulungan. Alam ko naman na may pagmamahal pa rin, sabi mo, Wala diba? nang pagmamahal. Wala kang ipinakitang pagmamahal sa akin. Eh, yung una lang nakaraan. Yung Walang nagsakripisyo nakaraan. kahit May ganito nakaraan man, bali wala na yon sa ginawa mo sa akin. Burado. Wala nang silbi lahat yung ginawa mo. Wala ka nga naitulong sa buhay ko, tapos ganyan pa yung gagawin mo. Hindi na ako magpapakita rito. Yun lang ang kaya kong ibayad sa kasalanan ko sa'yo. Ako, Gusto ko talaga hindi na alam kita ko wala makita kahit kailan. Doon ka sa kulungan. Tama nga naman. Sa loob ng kulungan, at least mananahimik na siya ron. At least pag nasa malayo ako, natag yung kalooban ko, mga anak ko ligtas. Matanong ko lang, ilang taon ka na, Sir Ronald? 40 po. 42 plus 22? 64. Mr. Santos, senior citizen ka na paglabas, more than 64 years old ka na. Okay na yun. At least by that time, medyo mellow down ka na. Salamat na lang po, Mr. Santos. Kaya guys, kahit gano'n nyo pa kamahalang tao kapag nasa LDR kayo ay wag na wag kayong magsisend or magpapakita ng inyong katawan sa video. Dahil minsan kahit hindi na makagustuhan ng partner nyo, kapag nahack ang account niya or napulot ng iba ang kanyang cellphone, ay kusang kakalat ang mga masaselan nyong larawan. At unang-una nga kung may respeto ang partner mo sa'yo, ay hindi niya hahayaan na gawin mo yan sa harap ng camera.